Sa wakas, ipinaliwanag ni Claudine Barreto ang viral na halik kay Pepe Herrera. Isa lamang ba itong palakaibigang selebrasyon o may iba pa ba sa likod ng viral na halik na yon na hindi mapigilang pag-usapan ng lahat? Sa loob ng ilang linggo, umalinggaw ang mga reaksyon sa social media matapos maghalikan sina Claudine Barreto at Pepe Herrera sa isang hindi inaasahang pagkakataon kasunod ng premiere ng Home Along the Riles, The Reunion. Nagulat, nausisa, at puno ng mga tanong ang mga tagahanga. Ngunit ngayon, si Claudine mismo ang tuluyang bumasag sa kanyang katahimikan. Ano nga ba ang nangyari noong gabing yon? Bakit pumayag silang dalawa na gawin ito? Alam na ba ng kanilang mga pamilya noon pa man? At sa isang nakakagulat na pangyayari, ibinahagi rin ni Claudine ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, ang kanyang emosyonal na kaarawan, at isang bagong proyekto na nagbibigay sa mga tagahanga ng isa pang dahilan upang humanga sa Optimum Star. Manatili hanggang sa huli dahil ang isang taos pusong pagbubunyag ay maaaring lubos na magpabago sa iyong pagtingin kay Claudine Barreto ngayon. Maligayang pagbabalik Star Pulse EFAM Philippines. Any viral moment na ginugulat na ni lahat. Nang lumabas online ang mga video ni Claudine Barreto na hinahalikan ang aktor na si Pepe Herrera pagkatapos ng premiere screening ng Home Along the Riles, The Reunion, agad na nagsimulang lumikha ng sarili nilang mga teorya ang mga netizen. Ang ilan ay naniniwalang kusang loob lamang ito. Ang iba naman ay nagtaka kung may romantikong pahiwatig sa likod ng kilos na yon. Ang clip ay mabilis na kumalat sa TikTok, Facebook, at YouTube na umani ng libu-libong komento. Hindi mapigilan ng mga tao ang pagtatanong ng parehong tanong. Bakit sila naghalikan? Nagpatuloy ang misteryo hanggang sa tuluyang natugunan ni Claudine ang issue sa Maddox Iconic Runway, Diamond Jewelry Fashion Show na ginanap sa Shangri-La EDSA. At ayon sa kanya, ang katotohanan ay mas simple kaysa sa inaasahan ng marami. Iyan nakagugulat din ay paliwanag ni Claudine. Nakangiti, isiniwalat ni Claudine na ang halik ay talagang pinlano na noon pa, ngunit hindi sa paraang inaakala ng marami. Ibinahagi niya na sila ni Pepe ay gumawa ng isang mapaglarong kasunduan. Kung ang mga manonood ay malakas na naghiyawan sa kanilang eksena sa pelikula, gagawin nila ulit ang halik pagkatapos. At iyon mismo ang nangyari. Gayunpaman, binigyang diin ni Claudine ang isang napakahalagang detalye na hindi alam ng maraming tao. Bago gumawa ng anuman, humingi muna sila ng pahintulot sa asawa at anak na babae ni Pepe Herrera. Agad na binago ng revelasyon na yon ang naratibo. Sa halip na kontrobersya, sinimulan ng mga tagahanga na purihin ang kapanahunan at respeto sa isa't isa na ibinahagi ng lahat ng kasangkot. Iyan nakakapag-alaga ng pamilya ni Pepe. Isang nakakaantig na sandali ang lalong nakakuha ng atensyon ni Claudine. Matapos ang lahat ng nangyari, mahigpit na niyakap ng anak na babae ni Pepe ang kanyang ama at tumangging bumitaw habang ini-interview ito. Sa halip na lumikha ng awkwardness, mukhang sumusuporta ang buong pamilya. Inamin ni Claudine na tunay siyang natuwa na makita kung gaano kamahal ang asawa at anak na babae ni Pepe. Ayon sa kanya, malaki ang kahulugan ng kanilang suporta. Ipinaalala nito sa lahat na ang tiwala, respeto, at pag-unawa ay maaaring umiral kahit sa mga sitwasyon na maaaring sa una ay mukhang kontrobersyal online. Minsan, ang mga bagay na tila madrama sa social media ay may mas makahulugang kwento sa likod nito. Isang emosyonal anay kaarawan halos hindi niya ipinagdiwang. Ang panayam ay agad na nalipat sa isang mas personal na paksa. Binalikan ni Claudine ang kanyang kamakailang kaarawan. Inamin niya na noong una ay ayaw niyang magdiwang. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid at ina ay mabigat pa rin sa kanyang puso. Dahil doon, noong una ay gusto niyang laktawan ang okasyon. Ngunit may ibang plano ang mga kaibigan at taga-suporta. Sinulat nila siya ng isang pagdiriwang ng kaarawan. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ni Claudine ang isang mahalagang bagay. Dapat pa ring ipagdiwang ang buhay. Kahit na isang simpleng pagtitipon lamang. Kahit na matapos makaranas ng matinding pagkawala. Ibinahagi niya na ang hindi inaasahang pagdiriwang ay nagdala ng tunay na kaligayahan sa isang mahirap na kabanata ng kanyang buhay. Kumusta gani kanyang buhay iliibig? Siyempre. Ang isang tanong na gustong masagot ng maraming tagahanga ay tungkol sa pag-ibig. Handa na ba si Claudine na muling umibig? Nagulat ang marami sa kanyang sagot.
Inihayag niya na pansamantala niyang itinigil ang kanyang buhay pag-ibig. Pagkatapos ng halos 12 taon ng pagsisikap na makipag-date at makakilala ng mga bagong tao. Naniniwala na siya ngayon na marahil ay hindi pa dumarating ang tamang panahon. Sa halip na pilitin ang mga relasyon, pinipili niya ang kapayapaan. Pinipili niya ang kanyang sarili. Pinipili niya ang kanyang pamilya. At marahil ang katapatan na iyon ay umalingaw-ngaw sa maraming tagahanga na pinahahalagahan ang kanyang pagiging bukas. Iyan ay katotohanan tungkol kay Milano Sanchez. Isa na namang chismis ang nalinaw sa wakas. Marami ang naniniwala na sina Claudine at Milano Sanchez ay naging magkasintahan na. Pero ayon kay Claudine, hindi iyon ang nangyari. Ipinaliwanag niya na sandali lamang silang nag-date at hindi opisyal na naging magkasintahan. Sa katunayan, hindi pa nga umabot ng 2 buwan ang kanilang dating stage. Sa ngayon, sila ay mabubuting magkaibigan na lamang. Sa paglilinaw na iyon, natigil na ang ilang buwang haka-haka ni Claudine. Kung bakit siya masaya sa kabila ng lahat. Bagamat hindi ang pag-ibig ang kanyang prioridad. Sabi ni Claudine, tunay siyang masaya. Ang kanyang mga anak pa rin ang pinakamalaking pinagmumulan ng kanyang kagalakan. Kasabay nito, nagpapasalamat siya na patuloy na nagtatrabaho muli. Matapos ang mga taon ng personal na hamon. Patuloy na dumarating sa kanya ang mga oportunidad sa karera. At isang partikular na proyekto ang may espesyal na kahulugan. Isang espesyal na papel na agad niyang tinanggap. Sa Maddox Jewelry event, ibinahagi ng may-ari na si Charo Cordial ang isang bagay na makabagbag damdamin. Kung ang sarili niyang kwento ng buhay ay may angkop sa isang serye sa telebisyon o pelikula. Gusto niyang gumanap bilang si Claudine Barreto. Para kay Claudine, malaki ang kahulugan ng pagkarinig niyan. Inihayag niya na nagsimula na ang paggawa ng pelikula na may isang araw pa ng shooting. Mas makabuluhan pa. Si Miss Charo ay isang matagal ng tagahanga ni Claudine. Sinabi ni Claudine na nakaka-inspire kapag may pumupuri sa kanya bilang bahagi ng kanilang motibasyon para sa tabumpay. Ang pagkaalam na naimpluwensyahan niya ang paglalakbay ng ibang tao, kahit sa maliit na paraan, ay naging madali ang pagtanggap sa papel. Yan ay mensahe likod ng pagdiriwang ng Maddox. Ang fashion extravaganza ay hindi lamang tungkol sa mga glamorosong alahas at mga eleganteng gown. Ipinagdiwang din nito ang ika-5 anibersaryo ng Maddox Jewelry. Ibinahagi ng tagapagtatag na si Charo Cordial ang isang madamdaming talumpati na nagpapaliwanag sa paglalakbay ng kumpanya. Inilarawan niya kung paano nagsimula ang Maddox sa isang simpleng pangarap, ang lumikha ng alahas na hindi lamang maganda, kundi makabuluhan. Alahas na nagkukwento. Alahas na nagpapatibay ng tiwala sa sarili. Binigyang diin niya na ang tunay na karangyaan ay hindi natutukoy ng kayamanan, edad o katayuan sa lipunan. Sa halip, ang tiwala sa sarili ay isang bagay na nararapat sa lahat. Ang nakaka-inspire na mensaheng iyon ang naging emosyonal na sentro ng gabi. Isang ikonikong gabi ng moda. Itinampok sa kaganapan ang mga nakamamanghang presentasyon sa runway na idinirekta ng veteranong malikhaing si Robbie Carmona. Nagtipon ang mga kilalang tao, personalidad sa fashion, at mga espesyal na bisita upang ipagdiwang ang 5 matagumpay na taon ng Maddox Jewelry. Sa lahat ng dumalo, si Claudine ay nanatiling isa sa mga pinakamalaking atraksyon sa gabi. Ang kanyang kagandahan, tiwala sa sarili, at taos-pusong panayam ay naging isa sa mga pinakapinag-usapang sandali ng kaganapan. Wakas. Ang nagsimula bilang isang viral na halik na puno ng mga haka-haka online ay kalaunan ay naging isang simpleng pangako sa pagitan ng 2 co-star, isang pangakong natupad ng may buong kaalaman at suporta ng pamilya ni Pepe Herrera. Bukod sa headline na yon, ipinaalala rin ni Claudine sa lahat na ang paggaling ay nangangailangan ng oras. Na ang mga kaarawan ay maaari pa ring maging makabuluhan sa kabila ng kalungkutan. Na ang pag-ibig ay hindi laging dumarating sa oras na inaasahan natin. At kung minsan, ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa pamilya, makabuluhang trabaho, at pagbibigay inspirasyon sa iba. Ano ang iyong palagay tungkol sa paliwanag ni Claudine Barreto para sa viral na halik kay Pepe Herrera? Nagulat ka ba sa katotohanan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang update na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel,
At on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita sa entertainment sa Pilipinas at mga update ng mga celebrity. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.